Hello everyone! Thanks for tuning in. This is Michael, your instructor here sa Learn Technology Today. So ngayon pag-uusapan natin ang isang topic, will AI replace software engineers? Papalitan ba ng AI yung mga software engineers including developers, full stack developer, software developer? Ito ba ay mawawala na? O tayo ba ay mawawala na? So this is a real dilemma for us na mga developers at dun sa mga nag-a-aspire pa lang na maging developer, isa talaga tong malaking tanong because nandito na yung ating AI. At hindi lang yun, siyempre pinag-uusapan din natin yung job stability. Kung ba tayo ay mag-aaral ng software development, mag-aaral ba tayo ng mga web framework, baka naman pagkatapos nating mag-aral ay wala na tayong makapasukang trabaho kasi andyan na yung AI. So, itong mga question to like, is full stack web development still relevant? Is software development a good career path? AI is taking over in apps and programs and even to software engineering. Halos lahat na ng apps meron ng AI, maging ang Facebook, ang TikTok, ang YouTube, at even itong ating Google. No? Dati pag nag-search ka, lalabas resulta lang, pero ngayon may AI na lumalabas. And many of these AI are free, no? Mga free lang sila, libre lang sila. You can use it anytime. So, ayan na. Pagdating sa coding and lalong-lalo na sa job stability, meron pa ba tayong future? Meron pa ba tayong pupuntahan? Meron pa bang stable job na naghihintay sa atin? So, yan yung mga importanteng tanong na dapat natin malaman. At dito sa topic na to, we will check, no? We will look upon the strength and weaknesses of AI. Since ito ngayon yung ating kompetisyon, AI na. So, ano pwede natin gawin at paano ang pwede nating maging daan para malaman natin kung ito pa ba ang right path para sa atin pagdating sa pag-aaral ng coding. So, one of the strengths of AI is AI can build apps in less than an hour. So, tayo, lalo na sa panahon namin nung nag-aaral ako ng coding, programming, talagang kami ang gumagawa ng lines, per lines ng code. Kami ang nagpo-program, aside from pseudocodes, nisulat sa papel, aside from doing the algorithm. So, kinocode namin yan line by line. Naalala ko nga nung nag-aaral ako ng COBOL, so isang syntax lang, isang wrong spelling lang, hindi nagagana yung buong code. Kahit gaano pa kahaba yan, meron ka lang isang maling syntax, no, isang maling letter, so hindi nagagana yung code, buong code. So, ganun kahirap at matagal namin ginagawa yung isang program bago pa ito matapos. Pero ngayon, with the advent of AI, nandito na ang AI. So, ang bilis lamang. Ang isang buong app, pwede mong gawin sa less than an hour using mga agentic AI, no? Hindi lang generative AI, agentic AI at iba pang AI na magagamit mo bilang tool para mag-create ka ng app. Ganyan ngayon. And another strength is AI can produce 1,000 lines in several minutes. Sa loob lamang ng ilang minuto, kaya na mag-generate ni AI ng code. Samantalang kung ikaw ay isang developer, software developer, full stack developer, kung gagawin mo yan kahit sa CSS lang, no, napakahaba ng oras na gugugulin para lamang magawa mo ang isang block ng code o several blocks of code. So, hindi lang yon, isa pa sa strength ng AI, yung AI can boost productivity. Ibig sabihin, talagang pinabibilis ng AI yung production ng iyong code. At yung logic, kung meron ka mga ilalagay na logic, talagang kayang-kayang sabihin natin, i-implement ni AI. At hindi lang yon, with AI, we can analyze large code base. Kung napakarami ng code mo at gusto mong i-debug, so AI can really help a lot. So, kaya niyang i-analyze yan, kaya niya sabihin natin, i-debug, no, na hindi natin kailangan isa-isahin yung mga lines. At hindi lang yan, AI can analyze large data set. So, kapag kayo ay, halimbawa, business, napakarami yung customers, iba't iba ang, sabihin natin, information nandoon, iba't iba ang laman ng data, AI can help analyze those data.
Okay, so hindi lang yan, hindi lang ito, marami pang kayang gawin ng AI. Kaya lang, of course, dahil may strength yan, meron din siyang weaknesses. No, yung the weakness of AI, unang-una diyan is AI frequently hallucinates. Ibig sabihin kung tayo mga tao hallucinate tayo minsan o nagde-daydreaming tayo o kaya 'pag kinakausap tayo iba ang sagot natin, gano'n din si AI. Kasi base lang siya do'n sa konteksto ng iyong tanong. At kapag nagtanong ka minsan sobra-sobra yung sagot niya. Yung sagot niya ay hindi na in context o out of context na siya do'n sa iyong tinanong sa kanya, sa AI. Bilang isang developer, I myself have, already sabihin na natin na marami na akong experience dito sa AI na ganito, nagha-hallucinate talaga siya. Kahit gandahan ko pa yung prompt, kahit gandahan ko pa ita-type ko sa AI, ang sagot niya ay bukod sa mahaba ay malayo doon sa gusto kong makitang sagot. That is because I'm a developer already. Alam ko na dapat yung sagot. May sagot na talaga para doon. Gusto ko lang na mas detailed answers. Kaya lang, ang problema, si AI lumalayo siya. So kapag hindi ka marunong doon sa ginagawa mo, ang mangyari, maniniwala ka na kay AI. Ay, ganito pala yun. Ay, ganito pala yun. So, palaot o sabihin natin palayo ng palayo, palawak ng palawak yung pag-aaral mo, kapag ikaw ay hindi talaga marunong sa coding, programming, web development, sabihin natin sa pagiging software engineer, lalong lumalawak at lahat yan pwede mong paniwalaan kung wala kang background sa development. So, hindi lang yun, AI produces different code to one problem. Isa lang ang problema at ipa-generate mo sa kanya yung code, tapos ipa-generate mo ulit, hindi na pareho yung sagot, magkakaiba na. At kapag pinabayaan mo siyang mag-generate ng mag-generate, palayo na siya ng palayo doon sa problem. So, madalas ko itong maranasan bilang dev na once na may tinatanong ako sa kanya, may pinapagawa ko sa kanya, talagang lumalayo siya doon sa solution, real solution ng problem at naiiba madalas yung context. So, AI often produces answers in wrong context. Ito nga yung sinabi natin, no? Nawawala siya sa context. AI cannot decide on problem solution o solution to problem. So si AI, hindi talaga niya kayang mag-decide kung tama ba o mali yung kanya pinoproduce, no, hindi niya alam yon because nakabase lang siya, sabi nga natin, AI is dependent only on available data based on its training. So kung ano lang available data na tinrain, halimbawa si ChatGPT o si Gemini, no, kung ano lang yung database na ginamit sa kanya o dataset rather, na ginamit sa kanyang training, yun lang yung magiging sagot niya. Nakalimit lang siya doon. Hindi siya makakasagot ng labas doon sa dataset na ginamit sa kanya. Pero ngayon, with ChatGPT 5 point something, no, ay ginagamit na nila yung websites. Nagte-trace na rin sila ng answer sa mga websites, yung latest information sa mga website. Doon na rin sila kumukuha ng sagot para mas siya, relevant, no, doon sa present day. Kaya lang ang problem kapag yung website ay nagbibigay ng false data, nagbibigay ng maling mga information kasi maraming ganyan, fake data sa internet. Nandiyan na nga yung mga fake images natin, fake videos, at hindi lang yung mga fake news, no, na nilalagay sa mga website. So yan pa rin ay pwedeng kunin ni AI as source of its answer. Okay? So kaya kumukuha lang si generative AI ng mga sagot sa mga, sabihin na natin yung mataas yung trust rating ng website, doon lang siya kumukuha ng bilang source. Kaya lang siyempre, even yung mga magagandang source ng information, pwede rin magkamali. So tiyak, may chance at malaki ang chance na ibibigay sa iyo ay mali din kapag galing sa ganong mga maling mga sources. So isa pa na hindi ko na-discuss, ito, AI cannot detect ethical standards. So, ibig sabihin, pagdating sa ethics, which is yung right or wrong, kung ano ang tama at mali, wala siyang idea dyan sapagkat siya ay based lang on the information given. Kung ano ba yung tama at mali, pagka ang may naglagay doon na tama ito pero mali pala, so isasagot ni AI sa'yo, mali pa rin. Kasi wala nga siyang ethical standards. So, dun sa tanong natin,
will AI replace software engineers and even developers? So, nandito yung pinakasagot niya. So, who is more needed? So, dalawang tao ito, ano, gumagamit ng AI. Person 1, a no-code person who doesn't know how to code and make apps using AI. Dito, hindi marunong mag-code yung person na yon. At gumagawa lang ng app using AI. So, kahit sino, ngayon, pwede nang gumawa ng application, pwede nang gumawa ng code, ng program, kahit sino, by just using AI. So, next, a no-code person who doesn't know what AI is doing. Ito yung binanggit ko kanina, na nagpo-produce siya ng mga sagot, nagpo-produce siya ng mga code, ng programs, pero yun nga, palayo siya ng palayo doon sa actual need na kailangan magawa. Palayo siya ng palayo, paiba ng iba yung kanyang mga gine-generate. Kapag hindi ka marunong, hindi mo alam talaga yung background sa coding and programming, especially algorithm, no? Ay maniniwala ka na dun sa sagot ni AI. So, since wala kang idea sa code na yun, so i-accept mo na lang lahat. No? So, yun ang problem. And then next, a no-code person who doesn't know what an algorithm is. So, ito yung malupit dyan kasi lahat ng program, lahat ng business solution, laging may algorithm. Bago ka makagawa ng program, may algorithm yan. Okay? So, merong mga useless algorithm, merong mga useful algorithm. So, dapat malaman natin ano ba yung mga useful algorithm, pinakamabilis na algorithm, pinakamabagal na algorithm, step-by-step na mga paraan, shortcut na paraan. So, yan ay part ng algorithm. So, bilang software engineer, kung ikaw ay software engineer at marunong ka at magaling ka sa AI, who knows how to code, marunong na mag-code, marunong pang gumawa ng app, and then gumagamit ng AI as assistant. Okay? So, yung mga software engineer, marunong talaga dapat mag-code yan. Kahit walang AI, nung panahon namin walang AI, no? Nag-aral kami ng COBOL, walang AI. Meron lang kami libro, at saka makinilya, and then yung lumang computer, yung mga inabot ko yan. No? So, DOS, yung DOS, no? Command prompt sa DOS. So, yan yung mga ginagamit namin dati. So, wala talagang AI. So, if a person who knows how to code, make apps without even the AI, malupit yun. Yan talaga ang software engineer. At lalo na kung meron pang AI assistants. Meaning to say, bukod sa alam niya yung ginagawa niya, may assistant pa siya, which is AI. Okay? A software engineer who knows that AI has many weaknesses and wrong answers. So, ibig sabihin, pag nag-produce ng code si AI, si ChatGPT, sabihin na natin Cloud AI, pag nag-produce siya ng code, kita mo agad, teka, mali ito, mali itong part na to. No? So, papa-modify mo sa kanya, mali na naman. Pa-codify mo ulit, o pa-refactor mo, o ano man ng pwedeng term na gamitin dyan, pabago mo. No? Binago na naman niya, medyo tama na. Ngayon, may konting problema ka pang nakita. So, ang gagawin mo is ayusin mo lang yung code. Buburahin, idadagdag yung ganito, and then i-run mo na yung code. Okay na, perfect. So, higit sa lahat, a software engineer who knows algorithm very well. So, napakahalaga nitong algorithm. Nabanggit ko nga kanina, yan yung step by step. Okay? Merong shortcut, merong slow, merong fast way, para i-produce o i-process ang isang program. So, yan tinatawag nating algorithm, mga paraan yan. So, kapag hindi mo alam yung iba't ibang paraan para ang program mo ay tama ang output, mabilis ang output, mabilis ang ma-produce yung gusto mong output. Pag hindi mo alam kung paano yon, then may problema na. Magkakaroon ka ng problema sa production ng iyong system. Lalong-lalo na kung gagamitin mo yan sa business, in real-world scenario, tapos magre-reklamo yung mga gagamit, nahihirapan yung mga nagagamit, paano mo i-modify yan? At pag pinamodify mo yan kay AI, iba na yung ibibigay niya sa'yo. Kahit bigyan mo siya ng bago, yung lumang code base, pa-modify mo sa kanya, pag wala kang idea kung ano yung ginagawa niya, tiyak babaguhin niya lahat yun. At lalong lalala yung business, yung problem ng business. So with that, we can say na talagang hindi pwedeng palitan ang mga software engineer at mga developers.
Ang mapapalitan talaga diyan yung hindi marunong mag-code talaga, yung hindi marunong gumawa ng algorithm. Kaya part 'yan sa interview sa mga malalaking kumpanya yung algorithm. Yung iba't ibang klase ng algorithm, papaano ka maggagawa ng isang system, ano yung mga possible na stacks yung gagamitin mo, anong mga frameworks, ano yung mga paraan, ano yung una mong gagawin, no? How you will you design the system architecture. Yan ang dapat matutunan ng isang gustong maging software engineer o isang software engineer. So, I believe hindi mapapalitan ng mga developers at software engineers. Bakit? Sapagkat nandyan sa kanila talaga yung solusyon ng business, problem ng mga businesses. With AI, pwede siyang gamitin as tool to help engineers, to help software engineers. Pero kung isang tao lang, beginner, yes, it can help learn, no, yung coding, programming, web development, etc. Matututunan niya through AI. Ang problema sa AI, papalawakin niya ng papalawakin yung pag-aaral mo hanggang maubos yung oras sa kakaaral dahil wala ka talagang guide. Okay? At kung bibigyan ka naman niya ng guide, hindi lahat kompleto. Alright? So, ang aking advice for now is to look for mga curriculum na available online sa YouTube, sabihin na natin sa Coursera, yung mga prominenteng mga website. No, you have to look for the curriculums na pwede mong tingnan, aralin in advance. At kung ikaw ay career shifter, aralin mo na yan. Habang ikaw ay may work, habang may time pa, aralin mo na yan. Kasi hindi talaga mawala ang mga developer at mga software engineers. Dahil sila ang mas effective na gagamit ng AI. Yung mga marurunong sa code. So, yun lamang po ang aking share for this time. So, I believe ay marami pa tayong matututunan. So, magkita tayo sa susunod nating mga sharing. Bye-bye po.